Magandang araw sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Rusi, no? Kasi kakabit natin sa ating bagong rolling pandesal. Kasi yung Rusi medyo mura siya sa mga motor eh. Di tulad ng iba ng mga Honda, siyempre medyo mahal siya. Ito 1,800 lang ang isang buwan. So kayang-kaya nating hulugan. So ito na yung flooring ng ano natin, rolling pandesal. So dyan ikakabit yung motor natin. Siyempre kakalasin muna natin yung mga body niya. Kasi i-welding kasi yan doon sa ano eh, sa rolling pandesal natin eh. Tapos kailangan naka-align siya. So kailangan tanggalin yung mga body nung motor. Tulad niyan, nakikita nyo, hubad na siya. Wala na siyang body. Bali chassis na lang ang natitira. Tapos i-align na nila yan. So ito na nga, nagpagawa tayo ng rolling pandesal kasi bukod sa makakatipid tayo sa upa ng pwesto, kahit saan pwede kang pumwesto. So kung paalisin ka doon, alis ka lang. Kung walang tao doon sa pwesto mo, pwede kang lumipat sa maraming tao. So may kinakabit sila dyan na isang para siyang bolt na naka-nut siya sa ano, para siyang tubo na naka-nut siya doon sa tricycle para matibay siya. Ayan po, i-welding nila yan dyan. Kasi di kalas yan eh, pwedeng kalasin yan anytime. Tawag mo dyan sa welding machine. Boss, ano gusto na? So kailangan natin na tibayan to kasi medyo mabigat yung karga natin kasi ang dala nating tray ay 50 pieces. So may istante pa siya, dalawang istante, tapos may oven. Medyo kabigatan yung oven. So kung may budget kayo, pwede nyong kunin na motor yung mga 150cc na. Kasi ang kinuha ko 125cc lang. Pero okay naman siya kasi malapit lang naman siya. Hindi naman yan tulad ng ibang pampasada na tricycle na kailangan mo lumagari. Ito kasi pag nakapwesto ka na, nakatigil ka na doon. Simula sa bahay nyo, pwesto kunyari, pupwesto ka sa plaza, nakatigil ka na doon. Hindi ka na paalis-alis. Aalis ka lang kung ubos na yung paninda mo. So bago ang lahat, no, syempre pa-like and subscribe na lang sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga vlog na susunod na vlog natin. So ayan na wini-welding na yung ikakabit doon sa motor. Kailangan kasi matibay yan eh. Ayan, tulad niyan, oh, 'di ba? Napakatibay niyan. Dito rin sa kabila. So nakakabit na siya. Kailangan niya naka-align talaga siya para hindi siya gegewang-gewang pag umandar na yung motor. So ito yung bubong ng ano natin, rolling pandesal or rolling bakery. Yun siya ang bubong ilalagay sa dyan sa taas niyan. So ayan na, nakakabit na siya, okay na siya. Tapos yung bubong naman isusunod na natin ikakabit. Yan. Bari i-welding din yan dyan para mas matibay. Hindi siya yung tulad ng iba na yung bubong ng tricycle na para siyang plastic, 'di ba? Ito kasi ang bubong nito talagang yero siya. So kung may budget kayo, mas maganda kung may mas makapal na yero ang ilalagay nyo. Yung color roof, mas maganda 'yon. So inabot na sila ng gabi. Ayan na, tapos na. Nakakabit na yung bubong, naka-welding na. Bali, ang susunod na gagawin yan ay pintura na. Pag napinturahan na yan, kasi naka-primer na yan eh. So pintura na lang ang kulang yan. So kung makikita mo, yung gitna na yan, yan yung lalagyan ng oven. Tapos yung sa harap, dyan ilalagay ang gasol.
Ayan na po mga kaibigan, no? Nakikita nyo may pintura na siya. Yan. Nakakabit na rin yung motor, yung mga body ng motor. So syempre Rusi, napakamura lang. 1,850 lang yung monthly. So mura lang siya. Tapos medyo nabitin kasi ako dun sa bubong niya, kaya yung extension ng bubong, kaya in-extensionan ko. Dirugtungan ko pa siya ng isang bubong na para pag naka-open siya, kahit umulan ng malakas, hindi ka mababasa. So ayan yung oven natin, nakikita nyo naman nasa gitna siya kasi yan yung pinakamabigat na na part sa tricycle natin, sa rolling pandesal, yung oven. So ang pinalagay ko dyan ay color roof na para medyo matibay siya, matagal siyang kalawangin. So pag kinalawang na lang yung yung kulay dilaw na yan, so papalitan ko na lang siya ng color roof kasi ang nilagay dyan yung ano lang parang plain sheet lang . So maganda dito sa rolling bakery o rolling pandesal, pag pumuesto ka na, pag paalisin ka, pwede kang umalis anytime. Lilipat ka lang ng ibang pwesto. So ayan, nilagay na natin yung isang stand sa kabila. Balik 25 trays ang laman yan. Depende sa'yo kung malaking pandesal ang ibebenta mo, 5 pesos. Pag maliit naman, yung 2 piso. So ayan, bali screw yan siya dyan. Kasi kailangan matibay yan kasi pag umandar, para hindi mahulog. So yung oven natin kailangan din siya naka-screw. Kasi para hindi siya, pag bigla kang preno, siyempre mabigat yan. Matatanggal siya, malalaglag siya sa tricycle, sa rolling pandesal natin. So ayan, naka-screw siya. Tapos may mga stopper yan sa bawat gilid. Yan, pina-welding kong stopper para kahit huminto ka bigla, may stop siya. Sa kabilaan yan, may stopper yan. Saka dito sa harap, meron din. Yan yung sinasabi ko, kailangan natin i-screw siya sa body ng rolling pandesal natin para hindi siya kumalas. Yan, naka-screw yan, naka-black screw siya. So damihan mo lang ng konti kasi medyo maliit yung screw natin. Yan, dito bawat bakal may screw siya. Yan, para mas matibay siya, hindi siya kakalas. Pag may malubak o biglang preno, hindi siya malalaglag. So ayan, nakita nyo naman na medyo mahaba na yung bubong niya, pero natutupi yan para pag hindi naman umulan, pwedeng yung dilaw lang yung bubong mo. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So bali yan, tapos na yung ano natin, rolling pandesal natin. So pwede na tayong bumiyahe at magbenta. Kasi ayan, nakita nyo yung bubong, ayun, malawak siya. Kahit malakas ang ulan, hindi ka mababasa. Kaya dinugtungan ko. Kasi yung ibang rolling pandesal, maikli lang siya eh. Kaya yan, dinugtungan ko para kahit malakas ang ulan, hindi ka mababasa sa loob. So ayan na nga, tapos na siya. So kailangan na nating magbenta para mabawi na natin yung puhunan natin dito sa rolling pandesal natin. Mas maganda pag kayo ang nagpagawa mismo kasi makakapili ka ng bakal na gagamitin nyo. So nandito na tayo sa pwesto natin. Ay papakita ko sa inyo kung paano niluluto. Ayun yung apoy. So diyan ka magluluto ng iyong pandesal para pag serve mo sa customer mo, mainit. Talagang bagong luto. Yan. Tapos puno yan kanina, medyo nabawasan na kasi nabenta na yung iba. So ayan na siya. So napakaganda, kahit saan ka pumesto pwede, walang bayad yung pwesto mo. Ayun, dapat ang pupwestuhan mo syempre medyo maraming tao. So kitang kita nyo naman yung bubong, di ba? Sinasabi ko sa inyo kanina, pag walang ulan, hindi mo kailangang i-extend yung bubong niya. Sana may nakuha kayong idea para sa negosyo natin, kahit maliit na negosyo, basta tuloy-tuloy lang, basta tuloy-tuloy ang kita, wag sumuko,
minsan mahirap talagang magnegosyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.